Magandang araw Pilipinas! Ngayon ay October 25, 2024. Nandito naman tayo para sa pinaka-latest na weather updates. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button para lagi kayong updated sa ating mga weather forecasts at balita. At huwag kalimutang i-share ang video na ito para makapagbigay tayo ng babala at impormasyon sa ating mga kababayan. Ngayon ay tatalakayin natin ang pinakabagong update sa Severe Tropical Storm Christine at ang tropical depression na nasa labas ng PAR at ang posibilidad na mag-interact ang dalawang bagyo. Unahin na natin ang update sa Severe Tropical Storm Christine. Ayon sa huling bulletin ng PAGASA ngayong October 25, 2024, narito ang mga detalye. Si Christine ay huling namataan sa layong 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang bagyong Christine ay may maximum sustained winds na umaabot ng 95 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at may pagbugsong hangin na hanggang 115 kilometers per hour. Ayon sa forecast, posibleng lumabas na si Christine ng Philippine Area of Responsibility, PAR, ngayong araw, ngunit may posibilidad na bumalik ito sa loob ng PAR sa darating na linggo, October 27 o Lunes, October 28. Kaya't patuloy tayong mag-monitor ng mga updates. Tropical Cyclone Wind Signal Warnings. Under Tropical Cyclone Wind Signal number 2, inaasahan ang hanging may lakas na 61 to 120 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. Ang mga apektadong lugar ay Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cordillera, Abra, Benguet, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Cagayan Valley, Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Isabela, at ang under Tropical Cyclone Wind Signal number 1, maaaring maranasan ang hanging may lakas na 30 to 60 kilometers per hour sa loob ng 36 hours. Ang mga apektadong lugar ay Ilocos Region, natitirang bahagi ng Pangasinan, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija at mga kanlurang bahagi ng Tarlac. Calabarzon, hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands. Metro Manila, Mimaropa, Occidental Mindoro, Lubang Island, hilagang bahagi ng Palawan, Calamian Islands. Sa Visayas ang apektadong lugar, Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, and the northwestern portion of Iloilo, Lambunao, Kalinog, Bingawan, Haniway, City of Pasig. Sa ngayon, moderate to heavy rains ang inaasahan sa mga lugar gaya ng Mimaropa, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas, mas marami pang pag-ulan ang aasahan sa Palawan, Siquijor, Bohol, at iba pang lugar. Mag-ingat tayo sa posibleng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar at bulubundukin. Sa ilalim ng Wind Signal number 2, posible ang minor to moderate damage dulot ng mga malalakas na hangin. Sa Signal number 1, maaaring makaranas ng minimal na pinsala lalo na sa mga lugar na may mahihinang estruktura. Naka-alerto rin ang mga baybayin, lalo na sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Maaaring makaranas ng storm surges hanggang 2 meters, kaya't maghanda sa posibleng pagbaha sa mga coastal communities. Bukod kay Christine, binabantayan din ang isang tropical depression na nasa labas pa ng PAR sa layong 2,100 kilometers east ng Mindanao. May lakas ito ng hangin na 45 kilometers per hour at gustiness na 55 kilometers per hour. Inaasahan na maaari itong pumasok sa PAR pagsapit ng linggo, October 27, at dito na ito papangalanan bilang Leon. Maaaring makaapekto ito sa ating silangang bahagi ng bansa, kaya't patuloy nating bantayan ang development nito. Mahalaga ring pag-usapan ang posibilidad ng hugutan o interaksyon ng mga bagyo. Kapag mayroong tropical depression na binabantayan sa labas ng PR, may pagkakataon na mag-interact ito kay Christine. Ang presensya ng isa pang bagyo ay maaaring magdulot ng pagbabago sa landas ng isa
at posibleng magresulta sa pagliko ng direksyon. Sa ilang pagkakataon, ang interaksyon ng dalawang bagyo ay nagiging sanhi ng pag-intensify ng isa sa kanila. Ang interaksyon ay maaring magdulot ng mas malalakas na ulan at hangin sa mga apektadong lugar. Kaya't mahalagang patuloy na subaybayan ang mga weather updates upang malaman kung ano ang magiging epekto ng interaksyon ng dalawang bagyo. At dyan nagtatapos ang ating weather update para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-share ang video na ito para mapaalam ang ating mga kapwa Pilipino. Please give this video a thumbs up, mag-subscribe na din kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa mga weather forecasts at pindutin ang notification bell para wala kayong mamiss na mga importanteng balita.